Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat na narito, Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa ating 1,100 participants. Wow, okay. Yan, at salamat po sa inyo. At yan, sa mga kapwa nating OFW, yan, sa mapagpalang araw po, no? Sige po, pwede po ba tayong pakitype po natin dito, no? Pwede bang pakitype type natin kung saan location po tayo ngayon para alam po natin. Sige. Okay. Yan, kailangan active tayo, no? Because this is a training, no? Training po ito na kailangan natin maging active at alive para makuha natin kung ano yung mga dapat natin mapag-aralan. Okay? Yan, Singapore, Dubai, UAE, Abu Dhabi, yan, Manila, no? At Riyadh, yan. South Korea, may nakarating tayo ng South Korea, Legazpi City, Legazpi Albay. Yan, Hong Kong. So yan, ano tayo, no? Iba't ibang bansa po tayo ngayon. Saudi Arabia. Yan, unang-una shout out sa mga taga Saudi Arabia kasi nandito ako. Sa mga taga Damam, Al-Kubar, shout out sa inyo. At syempre, diyan din sa mga taga Bulacan, shout out sa inyo kung taga Bulacan kayo dahil diyan ako nakatira sa Bulacan. At shout out din sa mga taga Bicol, sa mga Oragon diyan dahil yan yung aking province, no? Legazpi Albay, kaya yung Legazpi Albay diyan. Yan, shout out sa iyo diyan. Okay, KSA Jeddah. Damam KSA 'yun, Damam KSA. At sige, at magbubuo tayo ng community dito, no, sa Damam, sa KSA, hindi na pala. Mamaya sabihin ko. Okay, sige sige po. At una po, no, naririto po tayo sa training, okay? Nakikiusap po ako sa inyo na focus, tapusin po natin. Maganda kayo ng ballpen, tsaka mga notebook, ballpen and notebook, at empty your cups. Okay, ano ibig sabihin ko yung empty your cups? Alisin mo lahat ng alam mo. Kasi pag marami kang alam, itutumba ka na. Hindi, joke lang. Hindi, pag marami kang alam, matatapon lang. Okay? Kasi ganun, di ba? Pag ang baso punong-puno, kahit salina mo yan, matatapon lang yung isasalin mo dyan. Kaya dapat, alisin mo yung laman. So, ganun din po sa pag-aatin po tayo ng mga trainings, kahit mas magaling po kayo sa akin, dahil hindi naman talaga ako magaling, pero ganun po, pag-aatin tayo ng training. Kailangan empty your cups para may malagyan. Mas maganda po kasi yung walang laman kasi kahit paano may makukuha kayo. Sabi nga kahit ang mga nagsasalita o nagtuturo hindi ganun kagaling, pero kung makikinig ka may mapupulot ka pa rin sa kanila. Okay? So makinig lang kayo then hopefully and praying na may matutunan po tayo sa araw na ito. Okay? Hindi na ako magtatagal at tayo po ay mag-i-share ko na po ito. Yan, pwede po bang paki-type clear? Kung ito po ay clear sa inyo, type naman po. Type naman clear kung naririnig niyo yung boses ko. At the same time ay ano, nakikita niyo yung slide ko. Yan, okay. Yan, 1,170 na tayo. Okay? So ang topic po natin, this is a exclusive live training, free, no? Sa lahat ito ng nasa community po natin ng Pinoy Traders Community at ng Filipino OFW Traders Community. Ang topic po natin is a winning psychology. Ito dapat the mindset of highly successful traders. So pero bago mag-umpisa yan, gusto ko munang ipakilala syempre yung aking sarili. My name is Jimmy Adili Gonzalez. Just call me Coach Jimro. Yan po yung tawag nila sa akin sa online. No? Senior company nurse po ako dito sa Steel Company. Graduated in OLFU. A mango farm owner, entrepreneur, onliner, 25 years OFW dito sa Saudi Arabia. Ako po yung founder ng Filipino OFW Traders Community at yung Pinoy OFW Traders Community. But lahat po yan is under ng Pinoy Traders Community headed by our Coach Nurse. Okay? Then ito po yung aking family. Yan. Province ko, Bicol, Legazpi, Albay. Ayan yung isa lang anak ko. Ito yung mga kapatid ko at mga magulang ko. At ito po yung isa sa mga negosyo na meron ako. Co-ownership po ako ng isang gasoline station. Ano rin po ako e-commerce, no? Meron din po akong drop shipping. Okay?
At siyempre yung mga buy and sell, yan. At ito yung aking mango farm. Yan, meron po yan. Dati mayroong 50 mango yan pero nabawasan na dahil nung bumagyo at may mga avocado rin diyan at mga prutas. Ito naman yung pinatayo kong apartments nung last year, 2024, December 2024 at ito na siya ngayon. At sa tulong ng Forex, siyempre sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Forex, na ipatayo po natin ito. Kaya maganda, no? Napaka ganda na kapag ikaw po ay merong side hustle na kung saan yung side hustle mo ay talagang kumikita, 'di ba? Yan yung maganda. Ito po napatayo natin 'yan sa biyaya ng Diyos at sa tulong din ng Forex. So every challenge is an opportunity to improve. So lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsubok at yung iba parang ayaw nilang maranasan. Pero do you believe na yung challenge na yan is opportunity para ikaw ay ma-improve, mabago, maging matatag, maging maayos, 'di ba? So dapat yung mga challenge na dumadating sa buhay natin, dapat tinatanggap lang natin. At syempre, pag mag-pray tayo kung ano yung tinuturo po sa atin sa mga pagsubok na yan. So what is the mindset of profitable traders? Ano ba yung mindset ng profitable trader o yung mga trader na gustong kumita? Ano ba dapat ang mindset nila? It is not the winning traders formulate better trading strategies. It's not that winning traders are smarter. It's not the winning traders do better market analysis. Ang profitable traders po, no, hindi lang po ito sa galing, hindi lang po ito doon sa knowledge, no, doon sa kaalaman nila sa mga strategy, kundi ito po ay tumutukoy sa ating kaisipan. Ano ba yung mindset mo? Kasi maraming traders na magagaling pero hindi tama ang mindset. Kaya ang nangyayari po sa kanila, hindi po sila nagiging profitable, nalolos, di ba? So kailangan bago ka mag-trade, dapat tama ang mindset mo. Bago ka pumasok sa isang negosyo, dapat tama ang mindset mo. Kasi kung mali ang mindset mo, kahit anong negosyo pasukin mo, malulugi ka lang. Okay? Kaya dapat dito aralin muna natin ano ba yung dapat na mindset ng mga profitable traders. So ano ba yung mindset ano bang mindset na dapat meron tayo? Unang-una, siyempre dapat maging positive ka, focus, consistent, di ba? At siyempre, mahalaga diyan dapat yung learning. Napakahalaga po na dapat aralin po natin. Kasi yan po yung problema sa maraming tao na gustong kumita, gustong magkanegosyo, pero ayaw naman aralin. At gusto lang nila kumita talaga. So trade with the pros, 80% psychology, no? And 20% technical. So ibig sabihin, 80% dito is yung mindset natin, yung kaisipan natin, no? Pero yung 20% dito is technical. Sandali lang po, bakit may nag-e-echo? Baka naka-open ka sa Ray. Nag-e-echo yung ano mo. Ikaw lang kasi yung naka-co-host. Okay? Sa 2025 Blog State Trading Access is 80% psychology and 20% technical analysis. So highlighting how emotion, biases, and mental discipline determine outcomes. So makita po natin dito na kung saan napakahalaga hindi lang sa trading kundi sa lahat pwede natin i-apply yung ating psychological mindset o psychology mindset, okay? So dapat may apply natin 'yan at dapat tama yung ating mindset. So warning lang po, no, these principles may be hard pill to swallow. Real success is real talk. Kung may maririnig po kayo na medyo makakasakit sa inyo, tanggapin nyo lang po yan dahil hindi ko naman po kayo mga kilala. No? Alam nyo po, yun yung minsan mahirap. Minsan mahirap tanggapin yung katotohanan. At lalo na pag nasasagi yung pride natin. Pero sa mga learning, dapat malaman natin yan na kung saan, kung ano man yung narinig ng masakit sa'yo, isipin mong mabuti. 'Di ba? Para sa akin to. No, ganyan lang po 'yun eh. Kasi once na hindi mo ina-accept yung kahinaan mo o yung mga naririnig mo para maging matatag ka o maging itama ka, ayan yung madalas na problema ng maraming tao. Kung bakit marami yung marami yung
hindi nagtatagumpay sa buhay dahil sa pusong mamon. Dapat dito pusong bato ka. Okay? Tapikin mo yung sarili mo. Pusong bato ko. Okay? So yan, di ko kayo kilala. Kung meron man kayo marinig sa akin na makasakit sa iyo, sorry po. Pero yan po yung dapat at isipin mo na dapat na matuto ka. Okay? Kasi dito hindi po tayo, as your mentor, hindi po tayo dito nagbe-baby. No? Na ano yung pupurihin ka lang, no, pero hindi ka sasabihan, hindi yan ang mentor. So ang mentor, yan talaga yung talagang magsasabi sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? So tanggapin lang natin, gaya na sabi ko, itapon nyo muna yung laman ng baso nyo. Okay? Para malagyan kayo ng marami. So, napakahalaga yung learning. Una, sabi ko nga sa inyo, kapag tayo po ay magsisimula sa anumang bagay, negosyo man o ito dito sa trading, dapat ay aralin muna natin. Learning, pag naaral mo na, syempre, gusto mo maging profitable, ano yung gagawin mo? Sabi nga, hindi lang yung aral, so kailangan din natin yung, kailangan din natin yung maging profitable, 'di ba? Siyempre kailangan natin kumita. So pero kailangan muna nating aralin. So sa journey natin, hindi natin maiiwasan na mag-fail. Dito karamihan yung natatakot sila mag-fail. Kaya ayaw nilang subukan, no? Una, ayaw aralin pero gustong kumita. Pag nag-fail, ayaw nila to at sumusuko agad. At maraming sumusuko. Kaya nga maraming hindi nagiging successful. Pero tandaan nyo, yung failure, yan po yung susi para magtagumpay ka. Kung nararanasan mo na yung failure, congratulations sa inyo. Bakit po? Bakit mo kami kino-congrats, coach? Nagkamali nga kami, nalugi nga kami, nag-fail nga. Congrats. Kasi yan yung karanasan na hindi kayang bayaran ng kahit anong pera. Okay? Kahit anong currency ng pera, hindi ba mababayaran yung failure. Kasi yung failure na yan yung challenges na magpapatatag sa'yo para maging matagumpay ka sa buhay. Kung magpapatuloy ka. Pero kung hindi ka magpapatuloy, ito sa tandaan nyo, yung success, hihinto na yan. Kaya nga marami po natalo ng $10 na nalugi ng $20, $100, $150, hinto na sila. Ay ayoko na, baka maubos pera ko diyan. Ano mangyayari sa iyo? Pag uminto ka, wala na. 'Di ba? Sayang yung matututunan mo pa. Ano yung ibig ko sabihin? Sayang yung learnings. Dito po nung ako po nagsimula, nag-trade ako, kumita, natalo, tuloy-tuloy hanggang ngayon naging profitable na. Okay? Nung nakaraan lang, kaka-withdraw lang natin, naka-withdraw tayo ng 235,000. Baka bukas makalawa, kung di ako magkamali, bukas o sa Friday o Saturday, maka-withdraw po tayo ng 300,000. Diba? 300,000 pesos po yan, ha? Yung sinasabi ko, hindi $300, hindi 300, ano lang. Sandali lang po, ha? Baka mag-lobat ako. Okay. Yan kasi nag-ano-ano na yung aking laptop. Baka mag-lobat bigla. So yan maraming ganyan. Pero sa fail na yan, dapat may natututunan ka. At kailangan, sabi nga, hindi lang learning, Hindi lang yung kita. So dapat meron ka ring strategy. Napakahalaga yan. Kumbaga sa salitang Tagalog o Pilipino, diskarte. Kailangan may diskarte ka rin. Okay? Kasi kung wala kang diskarte, kahit anong gawin mo, walang mangyayari. Alam niyo po ba, maraming Pilipino o matatalinong tao mula elementary nila nakakakuha ng medal, high school, college hanggang matapos cum laude, pero tingnan niyo po, mas marami yung hindi mayaman sa kanila. Bakit? Kulang sa strategy, kulang sa diskarte. Dito rin po ganun. Kung gusto mo maging profitable trader, kailangan may strategy ka. Kaya dapat aralin mo muna. Okay? Aralin mo muna, tapos maranasan mo, masunugan, maranasan mo yung matalo para na sa ganun, manalo ka. Okay? So yan po
yung dapat natin maintindihan at malaman. So hindi lang pag-aaral, dapat meron ka rin diskarte. So how long it takes to make money day trading or swing trading? Dito po makikita natin, sabi dito, many people put in multiple years before breaking into consistent or even any profitability. It takes at least a year to consistently make money from day trading or swing trading. Okay? 1 year or 6 months, pinakamabilis na. Kung gusto mo maging profitable trader ka, kailangan bigyan mo yung sarili mo ng 6 months to 1 year. Okay? Iyan po yung dapat na gagawin natin, 'di ba? So, maging matyaga ka. Pero ngayon iba na po. Iba na po ngayon. Dahil ayan yung mga panahon noon pa, mga 2016, 17 onwards. Pero ngayon po iba na kasi nasa digital era na tayo. Hindi mo kailangan maging profitable, hindi mo kailangan mag-spend ng 6 months to 1 year para maging profitable. Sa tulong ng mga cheat codes sa tools, lalo ito no, yung Hero 30 natin no, 30 days challenge. Okay? Yung Hero 30 natin, ito yung 30 days challenge na kung saan marami nang nagiging profitable. Nagkaroon tayo ng first batch nung last month, last 2 months, nagkaroon tayo ng first batch. Sa first batch na yun, hindi pa nila natatapos yung 30 days, naging profitable na. Ngayon, second batch na po. Nakaka-4 session pa lang tayo, ang dami nang nagiging profitable. Kasi dito, hindi mo ba natatapos yung 30 days challenge na yan, marunong ka na mag-trade. Okay? Kaya yung mga nandyan, naka-enroll no, sa Hero 30, aralin nyo yan. May mga recorded video naman po tayo dyan. Makikita nyo po yan. Nandiyan na po tinuturo yung step by step kung paano ka magte-trade. At ang kagandahan dito, no, sinimplified na lang. Ibig sabihin, yung mahihirap na termino, pinadali. At siyempre sa tulong ng ating mga cheat codes and tools. Ito yung resulta ng mga umaten ng mga trainings natin, yung Hero 30, yung sa first batch, ito po yung mga resulta nila. So yan, makita po natin, no? Ano po yan live account po yan. Okay? Yan, makita natin yan, STD. O yan, mga live $43, $403. Okay? So ito yung ating Surefire VIP signal. Day trade po ito. Isa ito sa mga cheat codes natin, isa ito sa mga tools natin na kung saan maraming kumikita. Hindi tayo magpapaka-ipokrito, no? Ako po kumikita rito, kami po kumikita rito ng malaki, hindi dahil lang sa marunong kami mag-trade. So alam lang namin din yung basic execution kagaya ng tinuturo namin sa inyo, pero sa tulong ng mga cheat codes na ito, kumikita kami. Kasi yan na nga makabago na tayo ngayon, 'di ba? Nasa digital era na tayo. So kailangan maintindihan natin na kung saan may mga sistema na mahirap dati na pinadadali ngayon. Ito yung kagandahan. Okay? Then yung resulta, no? Ito po 'yan sa sa team ko, resulta na gumamit ng Surefire, yan $50, kumita siya, taga UA ito. Yan. Ito yung mga example ng mga withdrawals. Yan, makita po natin, no? Unbelievable results, sabi niya, newly enrolled student just earned 656 in trading and already withdraw $500. So yan, $500, 27,905 pesos. Success is real for those who believe and take action. Don't wait, will be next. Tama po yan, no? Real success, no? Magiging successful ka lang dito once na ikaw po ay nag-decide at nag-take action. Hindi lang nagdesisyon, no? Nag-take action. Kaya nga sinasabi, success is start when you decide to begin. Okay? Nagsisimula yung success kapag ikaw po ay nagdesisyon. Pero hanggat di ka nagdidesisyon, yung success malabo sa iyo. Okay? So ito po yung mga resulta ng mga kinita ng mga nagte-trades po sa atin, yung mga natuto na, no? Alam niyo po sa community natin, ang dami na po naging profitable. Do you believe na last month ang withdrawal po natin sa BT Market is $90,000? Bakit ko po sinasabi yan? Ibig sabihin po niyan, marami nagwi-withdraw kasi maraming kumikita. So sa community natin, yan po yung ating
yung datos po ng ating mga withdrawal. Kaya makipapansin natin na marami pong kumikita at tuloy-tuloy rito. Yan, ito po yung withdrawals ko. Kung mapapansin nyo, 1,218. Ano pa to? July pa pala to. No, sa susunod, yung latest na nung nakaraan. So kanina, kumita tayo 2,000 $2,000. Kung di ako magkamali, $2,500. Kanina lang yun ngayong araw lang po yung kahapon. Kumita tayo ng 1,000, hindi ako magkamali, 1,700. So total nasa $4,000. Kaya nga sabi ko sa inyo, Biyernes o Sabado saka ako mag-withdraw kasi may Huwebes pa, Biyernes pa, 'di ba? So hintayin ko 'yan para ma-withdraw ko po siya ng sabay-sabay. Ano po 'yan weekly siguro, tingin ko lang baka umabot ako ng ngayon pa lang yung mula kanina 1 week pa lang naka $8,000 na po ako. 1 week pa lang 'yon. Okay? Yung kanina tapos sa susunod makikita nyo po. Yan po yung kinikita po namin dito. Hindi po pang-hype yan, but totoo yan. So winning wages war on the battlefield, your mind. Alam nyo po, alam sa labanan, ang isip lagi, no? Yung minsan sa isip tayo, no? Yan yung battle eh. Yung pinag-iisipan mo, halimbawa, no? Naka-attend ka ng webinar, naka-attend ka ng free training, no? Tapos sinabi, kailangan mag-enroll ka para matuto ka, mag-invest ka sa education mo. Pero ang mindset, ang mindset natin, nako, pagkakakitaan lang ako nito. Alam mo 'yon, yung laban sa pag-iisip natin, yung isip natin positive, negative. Pero lagi natin sinasabi, always think positive. Ba't mo iisipin na pagkakakita ka na kung saan pag natuto ka, kikita ka? Dito po sa trading o sa forex trading, kapag natutunan mo to, lifetime skill mo na, lifetime income mo na, lifetime business mo pa. 'Di ba? So saan ka pa? At pwede mong gawin kahit nasaan ka. Sila Coach Nurse ngayon nasa Manila, no, nag-meet sila sa mga ano natin doon, leaders, then may linalakad po sila. So habang nandoon sila, kumikita po sila. Biriin mo 'yon, saka makakakita na bit-bit mo yung negosyo mo. Yung iba hindi makaalis, hindi makapaglakwatsa, hindi makapagbakasyon, hindi makapunta saan-saan. Bakit? Hindi nila maiwan yung business nila. Kasi pag naiwan yung business nila, hindi sila kikita. Samantalang dito, dala mo yung bit-bit mo yung business mo, dala-dala mo kahit saan ka pumunta, pwede kang kumita. Okay? Ako nga po, no, babalita ko na po sa inyo. OFW ako 25 years, 'di ba? Sabi ko nga kanina. Ang dami ko ng beses tinangka mag for good, no? Ang dami ko ng negosyong pinasukan at ilang beses ko nang tinangka mag for good. Pero good news, no? Sa nung nakarang araw hanggang September 25 na lang po ako finish contract and for good na po ako dahil yan sa forex. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang community na nakatulong sa akin, nagturo sa akin kung paano ako maging profitable trader. At ngayon, ito na po yung inaantay kong matagal na, no? Inaantay kong matagal na. Inaantay kong matagal na pangarap ko na ako yung OFW na nangarap mag-abroad, ngayon po nangangarap na akong mag for good at nangyari na po sa tulong ng Diyos at siyempre dito sa forex trading natin. Kaya po yan, maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa community kay Coach Nars na mentor natin. Maraming salamat dahil diyan tayo po ay natupad na yung pangarap natin makapag-for good at makakasama ko na po yung aking pamilya, no? At pupunta kami kung saan-saan na dala-dala ko yung business ko. Yan po, no? Kung minsan labanan po natin yung ating kailangan nandoon ka lagi sa winning mindset. No, wag ka hindi ka loser. Tandaan mo winning ano ka, winner ka. Kaya nga sabi ko lagi, winners never quit and quitters never win. No, kung ikaw yung mindset mo ay winning mindset, lagi kang hindi ka sumusuko, no? Hindi ka nagku-quit. Pero kung ang mindset mo is ikaw yung loser, no? Talagang konting challenge lang susuko ka na. Okay? So winning psychology of profitable traders. So makikita po natin dito na kung saan ito yung dapat nating maintindihan. Ano ba yung dapat na maging mindset natin para maging profitable
maging winner tayo sa buhay, ano yung dapat maging mindset? So be ready. Ready nyo na po, no? Ready nyo na po yung sarili nyo, ready nyo na rin po yung mga maririnig ninyo, no? Nasa inyo yan, tanggapin nyo o hindi, nasa inyo. Pero naririto ako, hindi para i-baby kayo, may marinig kayong magagandang salita para sa inyo, hindi po, wag nyo expect yan. So baka dito, sa mga sasabihin ko, medyo masagi yung ego mo. Nasa sayo na lang yan, kung masasagi at ayaw mong tanggapin, pwede ka naman mag-leave. Pero kung tatanggapin mo, matututo ka at magiging profitable traders ka. Okay? So, student mindset. Napakahalaga rito, importance of learning. Mahalaga kasi na maintindihan mo. Marami po kasi, sabi ko nga sa inyo, maraming gusto magnegosyo pero ayaw matuto, ayaw mag-aral. Ako po, negosyante po ako. Nung nagsisimula pong magnegosyo, ito yung wala sa akin. Ito yung mindset na wala sa akin na aaralin ko. Ang nasa isip ko lang, ang mindset ko noon is kumita. Magninegosyo ko para kumita. Eh di ba coach, yun naman talaga? Tama. Pero napakahalaga na dapat aralin mo muna dahil yung profit susunod niyan. Sabi nga rito, learning is crucial for personal growth, allowing individuals to acquire knowledge, solve problem, and adapt to change. Napakahalaga yung pag-aaral. Kasi without learning, no, hindi mo magagawa o hindi mo magagawa yung mga tamang bagay. Lagi kang magkakamali. So hindi naman masama na kung magkakamali ka, okay lang yun. Pero ang ano doon, kasi kaya ka nagkakamali, hindi mo nga alam. 'Di ba? Marami sa atin na gustong matuto sa Forex pero ayaw aralin. Ano nangyayari? Ang nangyayari lagi silang nalulugi. Bakit? Kasi hindi inaaral. Tulad ngayon, may mga cheat codes, may ginagamit tayong tools, tsaka cheat codes. Pero hindi nila ginagamit, kaya ka nga nag-enroll dahil yan yung matutunan mo. Merong mga training, hindi ka umaattend. May mga hindi ka umaattend, nasabihin mo, may pasok ako, meron tayong recorded video, hindi mo inaaral, 'di ba? O anong gagawin mo? May cheat codes, may tools, magte-trade ka mag-isa, pag na-loss ka, ano sasabihin mo? Ay, hindi totoo to, hindi ako Kasi nga, hindi mo naman inaral. Di ba? Yan yung mahirap. Ayan yung mahirap sa atin na kung saan nag-enroll ka, dapat aralin mo para kumita ka gamit yung tools at cheat codes mo pero hindi mo ginagamit. Di ba? So ano nangyayari sa iyo? Loss, lugi. Di ba? So tama ba ako? Diyan sa mga nagte-trade diyan? Kaya dapat aralin nyo. Andiyan yung Hero 30 Chart Mastery. Ang daming trainings na dapat natin malaman. Anong ginagawa nyo? Parang Netflix, pinanonood nyo lang. Di ba? Hindi po pelikula yan. Dapat yan inaaral. Yung gustong matuto, no? Pag ikaw nag-trade, demo account, tingnan mo muna. Pag nagkamali ka, saan ako nagkamali? Bakit ako ganito? Di ba? Tingnan mo muna. Doon ka matututo eh. 'Di ba? Doon sa mga maling nagawa mo, balikan mo 'yon, hindi yung nalugi ka pagkatapos noon, nalugi ka lang ng $10 kung umiyak ka na, di ka na makatulog sa magdamag, 'di ba? Eh kami nga ilang 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 ano na yung natalo namin dito, ilang dollars na. Pero nagtuloy-tuloy kami. Kaya ngayon, naging profitable kami. Ikaw $100, $150, $500, $1,000, iyak-iyak ka na. Eh pag ganyan po yung mindset mo, wag ka na lang mag-trade, 'di ba? Kasi bakit? Hindi ka talaga magwawagi rito. Hindi ka magiging successful. Bawal ang iyakin dito. Kailangan matapang ka dito. Dapat dito yung nandoon ka sa mindset na kung saan talagang palaban ka, 'di ba? Dapat risk taker ka dito kasi kung hindi ka risk taker dito, hindi ka magtatagumpay, maniwala po kayo. Yung takot ka mag-trade, takot ka mag-punch ng malaki, hindi mo alam na pag nag-punch ka ng malaki, ito yung pwede mong kitain kasi mas malaki yung margin na mabibigay sa iyo, 'di ba? Pero dahil takot ka, nagtitiis ka sa $50, $30, hindi naman masama yan kung nagsisimula ka. Pero kung nagte-trade ka na naranasan mo ng kumita, yan pa rin yung ginagawa mo, malabo yan. Okay? Kaya sasabihin ko na sa iyo, poor mindset ka. Okay? Yan. The more you learn, the more you earn. 'Di ba? Habang inaaral mo yung trading, mas lalo kang kikita. Kaya napakalang hindi pwede yung earn kagad bago learn. Dapat learn muna bago earn. 'Di ba? Dapat aralin mo muna. Ito kasi yung mahirap sa atin. Ito yung wala kasi sa atin eh, no? Gusto lang natin earn, no? Ayaw natin ng learn. Kaya ngayon ang nangyayari sa atin,
lugi. 'Di ba? Tama ba ako? Yes, tama po. Guilty there. Oh, yan. Oh, may mga ano na. 'Di ba? Yun po kasi talaga mali, hindi lang sa trading, kahit sa pagnenegosyo. Gusto mo lang lagi kumita. Kaya nga po, pag magkakapital ka, 'di ba? Lagi mo tinatanong magkano yung kapital diyan. Pag sinabi sa iyo yung kapital, 'di ba? Kung halimbawa, kumita ako, nakita ko, nag-post ako, kumita ako ng $4,000. Ang tatanong mo kagad ano, magkano yung kapital mo diyan? O bakit? Pag sinabi ko ba yung kapital ko diyan, magte-trade ka? O sabihin ko sa iyo, kapital ko diyan, $1,000, $2,000. Oh, ano sasabihin mo sunod? Ang mahal naman. Oh, 'di ba? So, yan po yung magiging mindset mo. Pero hindi mo isipin, okay pala, kaya ko palang ganito. Gagawin ko nga. Dapat ganun. Ang tanong dapat doon, paano nyo po ginawa yan? Ba't ka kumita ng ganyan? Dapat yun yung tamang tanong eh. Oh, ano sasagot ko? Kailangan nyo pong aralin. 'Di ba? Kailangan yung matutunan. Kasi yun talaga, basic lang. Dalawa lang. Basic na basic is, una, learn. Then, share. Dalawa lang yon. Learn and share. Kapag natutunan mo, is bahagi mo sa iba para kumita rin sila. So, yun yung ginagawa po natin ngayon. Okay? Learn more to earn more. So, ano ibig sabihin nito? Is the principle that investing education and acquiring new skills directly increases your earning potential. They chase profit without learning the game. Tandaan po ninyo, okay? Yung principle na to, learn more to earn more. Kailangan mong mag-aral kung gusto mong maging matagumpay sa buhay. So, mag-invest ka muna sa education mo. Marami po kasi sa atin, no? Nakaatin ng introduction, tapos meron pala diyan ilalabas na pera, meron pala diyang enrollment fee, meron palang ganito. Ano pong gusto nyo? No, may nag-message nga po sa akin, sabi ko, Are you interested to learn forex trading?" Sabi niya, "Yes, basta walang ilalabas na pera." Sabi ko sa kanya, nag-voice message ako sa kanya, "Sorry po, no, hindi ka para dito." Doon pa lang, ano na 'di ba? So, ganun ako ganun ako talaga magano kasi pag alam kong hindi para dito, ano ko na. Doon pa lang bagsak na 'di ba? Bakit? Saan ka nakakitang negosyo, nakikita ka nang hindi ka maglalabas ng pera, bigyan niyo po ako. Sige, ako magjo-join sa iyo. Sige, mag-type kayo diyan. Anong negosyo yung hindi ka maglalabas ng pera, kikita ka? Meron ba? Oh, walang nagta-type? Ibig sabihin wala. Tapos tatanong ka na gusto mong kumita dito, matuto, tapos tatanong mo kung may kapital o wala? Ano ka ba naman? 'Di ba? Yung minsan no, yung minsan nasasaktan tayo pag sinasagot tayo nung mga ganung bagay, pero hindi mo naintindihan, mali yung sagot mo 'Di ba? So dapat kung gusto mong kumita, aralin mo. Hindi maganda pa yung tanong, sabi, paano ko po ba maaaralin yan? Paano ko po ba matututunan? 'Di ba dapat gano'n yung sagot mo may idea ka na ba about forex? Wala pa po, gusto ko ngang matutunan. Yun yung maganda. 'Di ba yung magandang mindset? Pero yung ang tanong, gusto mo bang matutunan ng forex? Ang sasagot mo, meron. May experience ka na sa forex? Meron. Na-scam ako? Meron. Pwede mo sabihin wala. 'Di ba? Direct to the point, ganun lang. 'Di ba? Minsan yung tanong, wala sa sagot. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan sagot 'di ba? Yung tinatanong ka, yung sagot mo, ang layo. 'Di ba? So minsan ganun po, no? Tama yung tanong, minsan yung sagot mali. Tapos pag nasabihan po tayo, galit. 'Di ba? Meron pang isa, mag-message sa'yo, ang dami naman palabok niyan, ang daming gano'n. Pwede bang diretsahan na? Magkano po ba yung ano? Sabi ko sa kanya, may alam ka na ba sa forex? Wala. Wala ka palang alam sa forex Tinuturo nga namin yung basic para matutunan mo. Tapos gusto mo direkta, sige, bigyan kita ng ganito. Ang mahal pala. 'Di ba? So yung mga ano, 'di ba? Hindi mo nga alam Namahalan ka, hindi mo pa nga alam yung forex kung paano kumita. 'Di ba? So yun yung mga sinasabi na dapat aralin muna natin kung gusto mong kumita ng mas malaki. Knowledge protect your capital. Kapag may alam ka, hindi ka basta-basta nalulugi. Without proper knowledge of risk management, many traders lost their entire capital within weeks or even days. Tandaan mo dito, pwede kang kumita ng malaki. Yung $300 mo, $100 mo, $500, pwedeng kumita ng $6,000. Dito po,
meron pong nag-trade sa student ko po. Yan, ewan ko, nandiyan si Ma'am May. Kung nandiyan ka, Ma'am May, no? Ano ka dyan? Nandiyan ba si Ma'am May? Ma'am May, nandiyan ka ba? Pwede ka bang mag-type na I'm here? Ma'am May. Yan, sa Team Giro. Nandiyan po ba kayo? Yan. Wag din dyan siya, mamaya interviewin po natin siya. Ma'am May, nandiyan ka ba? Yan, sagot ka lang ha, kung naririnig mo ako. Yan. Na kung saan, nag-trade po siya, nag-withdraw po siya kagabi, $7,000. Ewan ko lang kung $7,000 o $8,000 na kasi nung kahapon nagte-trade pa siya, di ba? So yun po, no? Hindi ko lang alam kung magkano yung naging capital niya. Kung nandiyan dyan siya, sana ma-interview nga natin. No po? So yan po, ayan po yung kagandahan kapag may alam ka. Hindi ka basta-basta natatakot. Nandun yung, ano mo, yung ano tawag doon? Yung confident ka sa ginagawa mo kasi alam mo dahil inaral mo siya. Hindi ka basta takot na yung iba ano na nagde-demo, ilang buwan na nagde-demo, ilang linggo na sasabihin takot po kasi takot po ako na baka malugi ako, baka maubos yung hindi ka pa nga nagsisimula bakit ka pa nag-aaral? Bakit ka pa nagte-training? Parang walang pinagkaiba yan na nag-nursing ka 4 years tapos nung nakagraduate ka na, ayaw mo mag-apply ng trabaho. Bakit? Ayoko po, baka hindi ako matanggap, 'di ba? Baka yung masweldo ganito. Hindi ka pa nga nagsisimula, ayaw mo na. Parang magnenegosyo. Hindi pa nagsisimula magnegosyo, iniisip na malugi. Pag yan yung mindset mo, hindi ka kikita. The biggest enemy of So tandaan niyo po, no? Ito yung lesson. Forex education is the foundation of long-term success in trading. The more you learn, the more you earn. Sabi nga dito ni ni the Abdallah, person yan. is not the fear. The biggest enemy of any person is the illiteracy. Yes. Because when you are illiterate, then you will be afraid. If you are literate, if you understand what's happening, you will not be afraid. Right. Because you are afraid of the unknown. That's why for me, financial literacy or any kind of education, it's over important. But nowadays in our world, it's very important in what's coming for the future. Our educational system and curriculums, they are still teaching youth what the market doesn't need anymore. While we have to teach youth what's coming in the next 5 years. Why? Because until they finish their education, they are already there. Okay? So kita nyo, no? Ang ganda sila. Kaya po, takot tayo kasi because of illiterate. Hindi natin alam yung gagawin natin. No? Hindi natin, kaya nga 95% of traders fail because of insufficient knowledge, insufficient education. No, iyan po yung kulang sa atin. Kaya nga kung yan yung kulang sa atin, dapat aralin natin mabuti yung trading. At kapag ikaw po ay kaya nga dito, no, pag may nagsabi sa akin, coach, nasunugan ako, congratulations. Bakit? Bakit kita kino-congrats? Kasi trader ka na. Hindi nagiging successful lang isang trader nang hindi po yan nararanasan. Meron nga nag-message sa akin, sir, kayo ba naranasan nyo na po masunugan na talo? Naku, maraming beses na. Meron maraming beses na. Pero bakit ako kumita ng malaki? Kasi nagtuloy-tuloy ako. Hindi ako natakot, hindi ako nang hinayang doon sa natalo sa akin. Ang inisip ko, learning yan. Parang tuition fee lang yan. Kasi once na natutunan ko to, lifetime skill, lifetime income, lifetime business ko na to. At lahat nung natalo na yon, nalugi sa akin, mawawa. Tingnan nyo yung mindset ng mga incheck. Di ba? Yung mindset nila, nagnegosyo ngayon, di ba? Nalugi bukas, negosyo uli. Nalugi bukas, negosyo uli. Ano nangyari? Successful sila ngayon. Ganun lang po yun. Kasi kung yung mindset mo, nalugi ka, ay ayoko na, hindi para sa akin negosyo to. Natalo ka lang, hindi para sa akin ng trading. Paano mo naman nalaman? Nagsisimula ka pa lang. 'Di ba? Hindi ka pa nga umaabot ng ilang buwan. 2 buwan, 3 buwan ka pa lang. Hindi ka pa nga umaabot ng 1 taon. Paano mo naman paano after 3 months, after 6 months dahil nagtiyaga ka, bigla naman kumita at nabawi mo lahat. O after 1 year, palagay mo na, ang tagal na nun, 1 year. Samantalang dito, gamit ang cheat codes natin, basta aaralin mo lang. Huwag ka lang mas marunong sa mentor mo. Kasi marami po kasi dito mas marunong sa mentor. Ang akala nila, mini-mentor sila para pagkaperahan. Anong pagkakaperahan namin sa inyo? Kayo nagte-trade. Di ba? Ikaw yung nagte-trade eh.
Ikaw yung nagde-deposit, ikaw yung nagwi-withdraw. So paano ka namin pagkakaperahan diyan? 'Di ba? Ikaw yung nagte-trade. Pag kumita ka diyan, hindi kami humihingi ba kaming komisyon sa inyo sa mga nagwi-withdraw dito ng malalaki? Wala naman kami hinihingi sa inyo, pera mo 'yan. Ni tax nga hindi kayo hinihingi ng tax diyan eh, 'di ba? So yan po yung sinasabi po natin. Kaya aralin po natin to. Lack of education make traders easy targets for fake signals, pasabay trade, and misleading get-rich-quick promises. So dahil wala kang kaalaman, marami tayo nabibiktima ng mga scam. Ano yun? Pasabay trade. 'Di ba? Yan yung gusto mo libre, pumunta ka ng Telegram dahil may libre signal, ano nangyari sa'yo? Sinabayan mo, wala, loss. Kasi nangyari po sa akin yan, kaya ako nasasabi Pasabay trade, nako, grabe. Ilang daan libo na yung nagawa ko na nagpasabay ako kasi ayaw ko mag-trade. Sabi, bibigyan daw ako ng 10%. Tapos ano nangyari? Sa una lang. Pagkatapos nun, wala na. 'Di ba? Tapos yun, yung misleading, yung yung rich quick promises, no? Na kung saan wait and earn. Dito ka na lang. Ako magte-trade ng pera mo. Yung pera mo, babalik yan. Bibigyan kita monthly 20%, 30%. Okay, unang buwan binigyan ka, pangalawang buwan binigyan ka, naglagay ka ng malaki after 3 months. Ano nangyari? Wala na. Hindi mo na makontak, blinak ka na rin. 'Di ba? So ganyan 'yung nangyayari sa atin. Kaya nga po naririto ako sa community ngayon kasi ito 'yung pangarap ko, matuto talaga ng forex trading kasi alam ko na maraming yumaman at maraming kumita rito. Kaya nung nakita ko 'tong community na 'to, hindi na ako nagdalawang isip, no? Nag-enroll kaagad ako kahit wala akong pera, in-enroll ko kaagad. Bakit? Kasi ang isip ko is kailangan matutunan ko 'to. No, sayang yung opportunity. Tamang-tama napunta ako sa magandang community na kung saan ngayon, no, napakagrabe na kung saan ngayon OFW o mga kapwa ko OFW. 25 years po ako, ang dami ko ng best binalak mag-exit pero dahil po dito sa forex, for good na po ako, no? Alam niyo nalaman ko 'yun, talagang maiyak-iyak ako na makakapag for good na ako, makakasama ko na 'yung pamilya ko, 'di ba? Hindi ko na iniisip na 'yung anak ko may 1 year na next year pa siya mag-graduate, na meron pa akong ganito, meron pa akong ganyan. Hindi ko na iniisip 'yun. Bakit? Alam niyo po, dito pa lang, sabi ko nga sa inyo, sabi nga namin, no, sa mga tinuturo natin, forex is risky, but forex is rewarding. 'Di ba? Maraming yumaman, maraming kumita. Bakit? Because inaral nila. Kaya ganun lang. Ayun lang yung walang sikreto. Renebil na. Aralin mo lang mabuti. Huwag ka lang susuko. Huwag ka lang susuko. Pag natalo ka, sige lang. Hanap lang paraan. Dahil darating yung time, maniwala po kayo. Kagaya po namin, kung bakit kami naging successful or naging profitable, hindi kami sumuko. Nagtuloy-tuloy lang kami. Okay? Kasi dito sa Forex, marami kang pwede pang pagkakitaan kung titingnan nyo lang. Kaso lang, hindi nyo lang nakikita yung nakikita namin. Pero kung makikita mo yung nakikita namin, ang daming opportunity po dito. Okay? So ito po, no, dahil dito sa mga tools and cheat codes na to, kumikita po kami. 'Di ba? Nandiyan yung sinatawag natin na AI pattern, no? Academy, yung mga trading ideas na binibigay ng mga traders, tapos itong live trading na kay Abdallah, tapos bukod pa yun sa community natin, meron tayong chart mastery, meron tayong group coaching, meron tayong Hero 30, tas marami pa. Itong mga trainings na to, no? Nagbibigay din tayo ng libreng trainings, no, sa mga hindi pa naka-enroll. Pero syempre limited 'yan. Kaya nga po sa team ko po, no, nag-message ako kanina, lahat ng nagla-live trading at nagde-demo, magkakaroon na kami ng exclusive training para sa kanila. Para tuloy-tuloy silang maging profitable. So yan na po yung gagawin po namin doon sa grupo ko, sa team namin, na kung saan magkakaroon na kami ng live trading kasi meron po tayong 24 hours na live trading. So mamaya, no, kung magi-stay kayo diyan, papakita namin sa iyo at kung nandiyan na si Coach David, ay ituturo po yan. So nandiyan na ba, Ma'am May? Nandiyan ka ba, Ma'am May? Message ka naman kung nandiyan ka para naman marinig nila yung iyong testimony. Okay? Ito po, no, yung mga makikita natin doon sa ating provider, no? Ang provider pala natin is NOAH. So makikita niya po natin diyan yung mga trainings na yan, no? Introductions of Financial Market,
technical analysis essential, advanced technical analysis, expert technical. Naku, ang dami yung matututunan dito. Bukod pa, magsasawa ka, no? Magsasawa ka sa pagte-trade, okay? So ito po, no, kasama yan, yung Hero 30 from zero knowledge to profitable trader. Ito yung mga resulta. Second batch na po ito, no? Yung second batch. So ito po yung mga resulta ng mga nagte-trade. Okay po? Yan. Yan. Success comes those who keep trying. Kung gusto mo maging successful, kailangan mo munang subukan. Kasi marami po sa atin, gustong yumaman, gustong maging successful, pero hindi pa ginagawa, no, ayaw na. Ay, hindi pa ginagawa, negative na. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, mag-enroll ka na dito sa Forex, no? Mag-enroll ka na para matuto ka. Anong sasabihin nyo? Ano sasabihin mo? Pag nag-enroll ba ako dyan, mababawi ko ba kagad yung pinang-enroll ko? May ROI ba yan? ROI ba kagad ako? Ilang linggo ko mag-ROI? After 2 weeks ba, ROI na ako dyan? After 1 month ba? Ayun kagad tinatanong mo. Di ba? Maling mindset. Kung gusto mo maging successful, focus ka. Kailangan matutunan ko to. Yan yung sasabihin mo sa sarili mo. Mag-e-enroll ako, aaralin ko to, matututunan ko to, kikita ako dito. Dapat yan yung mindset. Di ba? Yan yung mindset ng mga winner. Pag poor mindset ka, yung mga loser, no? Yung mga mindset ng mga loser, yan yung gustong magnegosyo, ang problema, naku, wala akong kapital eh. Wala akong pera. 'Di ba? Yan yung poor mindset. Ako po, ayan yung mindset ko dati. Pero napalitan na yan. Kaya nga pag may nakikita akong opportunity, kahit wala akong pera, anong mindset ko? Gagawa ako ng paraan. Kasi kailangan matutunan ko to. Pag natutunan ko to, aaralin ko to. Kapag natutunan ko to, kikita ako rito. Yun ang dapat. Aaralin ko, pagkatapos niyan, kikita na ako. Yun yung mindset na dapat. Kung gusto mong maging successful, pero kung ayaw mo maging successful, manatili ka dyan sa mindset mo. Huwag kang lumabas sa comfort zone mo kung ayaw mo maging successful. Kung gusto mo maging successful, ngayon pa lang, umalis ka na sa comfort zone mo. Alisin mo yung takot sa'yo. Yan yung takot na yan yung takot kung bakit hindi ka nagiging successful ngayon. Yung takot na yan, kung bakit ngayon hindi ka pa nag-e-enroll. Yung takot na yan yung dahilan hanggang ngayon, nakakailang buwan ka na, nakakailang linggo ka na, ano ka pa rin, nandun ka pa rin sa demo account. Ayaw mo mag-live kasi takot ka. Kaya ngayon, hindi ka pa rin kumikita. Okay? So, why is training important? Bakit mahalaga po yung training? Bakit mahalaga po yung learning? Alam niyo po, ang training po, napakahalaga yan. Para yung para yan trend. Alam niyo po, ito pugon. Alam niyo yan, pugon ng tawag yan, di ba? Ito yung release. Ano yung purpose niya? Ang train, kapag wala na po sa release, madidiskaril yan at hindi siya tatakbo. Hindi siya makakarating doon sa gusto niyang puntahan. Kung gusto mo maging successful, kailangan mo ng training. Kailangan mong matutunan. Bakit? Kasi ito yung magiging release mo. Ito yung magiging release mo na kung saan yung goal mo na gusto mong puntahan, makakarating ka ng mabilis. Isipin mo, yung train na walang release, tingin mo makakaandar yan? Hindi aandar yan. Madidiskaril lang yan. Pero kung yung training mo, no, yan yung gagawin mong release sa buhay mo, ang bilis mong makarating doon sa goal na gusto mo. 'Di ba? Nakuha niyo po yung point? Ganyan po. Dapat. Kaya kailangan natin yung training. So, how you start? Paano ka magsisimula? Ayun yung tanong. Sir, paano ako magsisimula? Kailangan mo munang magpa-guide. No? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung gusto mo magpa-guide, alisin mo. No? Alisin mo muna yung mas magaling ako sa iyo. No? Yung alam ko na yan. Alam niyo na yon, yung alam ko na yan, yung acne attitude. Yung hindi mo pa sinasabi, alam ko na yan. Alam mo na pala eh. Ba't hindi ka pa kumikita? Di ba maraming ganyan eh. Sir, alam ko na yan. O sige, kung alam mo na, kumita ka na ba ng 100,000 dito? Kumita ka na ba ng malaki rito? Kung hindi pa, hindi mo pa alam yan kasi hindi ka pa kumikita eh. Di ba? Isipin mo, itong bata na to, kung wala tong nanay niya na naggagay, tingin mo matututo yung magbisikleta? Babagsak yan. Di ba? Kaya may guide. Ito yung mentor eh. Sila yung nag-guide, kami mentor, kami nag-guide sa iyo. Sinasabi ka na, tinuturo namin dito, hindi para malugi ka, kundi para kumita ka. Okay po? Ayun po yung tinuturo natin. Kung tinuturo natin dito para malugi ka, ba't pa natin gagawin to?
Naririto po kami, ginaguide namin kayo magbisikleta para matuto ka. Diba? Ngayon, kung ginaguide ka namin, mas magaling ka pa sa amin, magpakita ka ng proof. Magpakita ka ng proof na kinikita mo yung kinikita namin. Ngayon kung hindi, at sasabihin mo, mas matagal akong trader sa'yo, di magpakita ka ng proof. 'Di ba? Kaya may minsan 'no, baka nakakaating kayo sa mga ibang community 'no, nasasabihin nila, "Naku, sila gano'n, yung mga hindi naman mga coach 'yan, eh. Hindi nga marunong mag-trade 'yan, eh." O tanungin niyo po sila. Tanungin niyo sila, ikaw po ba sir, magkano na yung kinikita mo?" Oh, sabihin mo sa kanila, magkano ba yung kinikita mo? Ipakita nila yung proof at papakita namin sa inyo yung proof namin kung magkano yung kinikita namin dito. Yun lang tanong nyo. Ayun yung tanong nyo sa kanila pag may narinig kayo na nagsasabi ng ganon. Di ba? Na mas magaling sila sa amin, mas ganito, okay. Sir, magkano na yung kinita mo? Kasi nagpo-post sila ron, kinikita nila ganito na. Magkano na po kinikita nyo? O pakita nyo rin po yung trading nyo kung magkano yung kinikita nyo sa pagte-trade. Hindi demo live O, ano nyo, sabihin nyo, tanungin nyo sa kanila. Okay? So yan po, diyan nyo makikita kung sino yon. Hindi naman, ano dito, hindi naman pagalingan eh. No? Ako, aminado naman ako, hindi naman ako magaling na traders eh. Kaya naman ako kumikita dito gamit sa cheat codes kasi nga, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. 'Di ba? Kaya nga kino-coach namin kayo kasi yung ginawa namin, sinasalin lang namin sa inyo. Pero nasa inyo kung makikinig kayo o hindi. Sinasabi namin, ay kaya na lang. Siyempre sa una, mababa lang yung kapital mo. Pero habang tumatagal, lakihan nyo po yung kapital nyo. Iba yung iisipin mo, iba yung mindset mo. Di, nasa iyo. Tapos maglalagay ka ng $50, $300. Magkano lang yung margin level niya. Tapos pag nalugi ka dyan, maglalagay ka naman. Ba't hindi mo isang bagsakan para makita mo? 'Di ba? Yung mga ganon na mga mindset. Dapat, alam niyo po, dapat dito matutunan niyo. How you learn. No? Dito kanina sabi, how you start, paano ka magsisimula? How you learn. Paano ka matututo? So yan yung ginagawa natin. Una, ituturo namin sa inyo yung basic, paano ka magte-trade. Tapos, magde-demo account ka, 'di ba? Magde-demo account ka parang ito, ang bata. Inaalalayan ng nanay dito, unti-unti nang binibitawan ng tatay. Bakit? Para makita natin kung marunong na siya. Ganon din dito. 'Di ba nag-aaral ka, demo account, kaya ngayon consistent ka na, sige mag-live account ka na. Ngayon, unti-unti ka na namin bibitawan kasi tinuturuan ka na namin kung paano ka kumita. Okay? Gamit yung mga cheat codes sa tools. So, ganyan lang yun. 'Di ba? Kaya napakaganda na dapat maintindihan po natin na kung paano yung matuto, no? Matuto. Dito pa nga lang demo account lang ayaw mo pa, no? Paggawa pa lang ng BT Markets registration libre na nga, ayaw mo pa, 'di ba? Binipinasa na sa iyo, hindi ka pa gumagawa, verification lang, ayaw mo mang gawin, 'di ba? So yan po yung mga minsan na gusto mong matuto, no? Ang dami pag tinanong mo, are you interested to learn forex trading? Yes. Ngayon, pag inad mo sila sa GC, wala lang. Bigyan mo ng ito yung hindi ko alam kung pinapanood. 'Di ba? Yung iba wala ka second time eh. Ba't nag-yes ka? Gusto mo palang matuto. Tapos may training, ayaw mo umattend. Wala po akong time kasi may recorded video, ano pang dahilan mo? 'Di ba? Yung mga nasa GC diyan, no? Naka-attend na ng tapos may mga pinapasa tayong recorded video, ano pang dahilan mo? Pwede mong panoodin anytime, pero ginagawa mo ba? Hindi. Tapos sasabihin mo, gusto mong matuto? No? Kung gusto mong matuto, gagawa ka ng paraan. Diba? Kaya nga hanggang ngayon, no, baka tumagal ka diyan sa GC na yun, iba diyan ilang buwan na, no, hindi pa kumikita, hindi pa natututo. Bakit? Meron na nga libre, hindi pa umaattend, 'di ba? Ang daming dahilan. Gustong kumita, ang daming dahilan, 'di ba? Ayun yung ano natin, yung problema natin mga Pinoy. Okay, sorry to say, Pilipino ako pero kaya ako nasasabi yan kasi ganyan din ako dati. Pero hangga't hindi ka natututo, no, hangga't hindi ka natututo, walang mangyayari sa buhay mo. Habang buhay kang magiging empleyado, habang buhay kang magiging OFW. Kung tagalinis ka ngayon, habang buhay kang magiging, hindi pala habang buhay kasi wala naman forever sa abroad. Uuwi ka, yan pa rin yung trabaho mo. Pag uwi mo, yung inipon mo, no? Ako, 25 years. Kung wala itong forex, nag-ano ko ngayon, for good ako, yung inipon ko mauubos lang yan. Magkano lang makukuha ko? 'Di ba? Sa ESB ko o yung severance award mo. Magkano lang makukuha mo diyan pag umuwi? Yung iba nga wala pa, 'di ba? O ngayon pag umuwi ka, kawawa ka na naman. Kasi baka
Ngayon, mahal na mahal ka ng pamilya mo dahil may pera ka. Pag uwi mo, pag wala ka ng pera, ewan ko na lang kung mag-alagaan ka pa nila. Di ba? So yan po, kaya ngayon pa lang mag-isip na po kayo. Mag-isip na po kayo. Bigyan nyo na ng panahon. Hindi ka aabot ng 1 taon dito para matutunan mo to. Hindi ka aabot ng 6 months dito para matutunan mo to. Kaya gawin mo na yung dapat mong gawin. At syempre, sumama ka sa mga tamang tao. Right people, right mindset. Eh kung sinasamahan mo yung mga taong puro bisyo, yan ka din. 'Di ba? Sabi nga kung sino daw yung mga kasama mo, diyan ka nakikilala. Kung mga kasama mo, lasinggero, manginginom, yan ka rin, manginginom ka rin. Kung kasama mo puro bulakbol, ang gusto, puro gala, no, magastos, yan ka rin, ganyan ka rin. 'Di ba? Kaya nga samahan mo yung mga right people, sumama ka sa mga successful na tao. Sumama ka doon sa mga kumikita kasi bakit mahahawa ka, kikita ka rin. Ako po, 'di ba? Humanap ako. Ang hirap humanap ng mentor. Ano yung ginawa ko? Ano yung ginawa ko? Sumama lang ako sa community na 'to. 'Di ba? Sumama ako sa community na 'to, nagpa-mentor ako, no? Naging coachable ako kung ano yung sinasabi sa akin ng mentor ko, ginagawa ko. Naging successful siya, nakita ko kumikita siya ng malaki. Sabi ko, kailangan kumita rin ako. Lahat ng sabi niya, coach, ganito yung gawin mo, coach, ganito. Ginagawa ko po. Ano nangyari po sa akin ngayon? Yung kinikita niya dati, nung nagsisimula siya, kinikita ko na ngayon. Ngayon, mas malaki na kinikita ng coach natin eh. 'Di ba? Pero ano yung nangyari? Ano ibig ko sabihin? Sinunod ko lang yung mga sinunod ko lang yung mga sinabi niya. So ganun, kung gusto mo maging successful, samahan mo yung mga successful na tao. Huwag kang sasama doon sa mga poor mindset. Pag yan ang sinamahan mo, walang mangyayari sa buhay mo. Okay po? The right people, faster growth. Surrounding yourself with experienced and like-minded traders help you learn proven strategy, avoid common mistake, and stay motivated. Kung sasamahan mo yung mga taong negative, negative ka rin. Tandaan mo. Yung, kunyari, ako po, pag halimbawang kunyari, nasunugan ako, tatawagan ko yung mentor ko. Tapos sasabihin niya sa akin, congrats, ano ba yung, ano yung dapat mong gawin? Yun yung dapat. Pero kung ikaw, yung nasunugan ka, tapos lalapitan mo yung negative, nako, ayun na nga sinasabi ko sa iyo eh. Sabi ko sa iyo, wag ka na dyan eh. Kasi ganito lang yan, ganyan. Nako, wala na yan. Pag ganyan yung taong kausap mo, maniwala ka, wala kang growth diyan, hindi ka lalago diyan, hindi ka magiging successful sa mga tao na yan. Kaya iwasan mo yung, kaya ako, pag negative yung kausap ko, hindi ko na yung kinakausap. Ibig sabihin, hindi ko na kinakausap tungkol sa ganyan. Hindi ko yan hihingan ng payo kasi negative eh. Yung lumalapit ka, sasabihin, ay, nako, ganito, ganyan, nako, hindi ko na yan kakausapin. Kasi masarap kausap yung mga taong positive. Yung pag kinausap mo, imbes na ma-discourage ka, ma-encourage ka, imbes na manlumo ka, mamomotivate ka. Pagkatapos mo sila kausapin, ay, okay, salamat, ganito pala yung dapat kong gawin. Ganon, di ba? So, yan po yung mga hanapin yung tao. Kaya huwag kayong aalis sa community na ito. Kapag ang community, paano mo sasabi? Sir, paano ba malalaman pag ang community healthy? Kapag community ay healthy, walang naninira. Hindi naninira, hindi nagsasabi ng negative. Pero yung community na pag umaten ka sa Zoom, ang maririnig mo, ay, kayo, mga umaten kayo rito. Kasi dito iba kami. Tapos kasi yung mas magaling kami sa kanila. Tapos yung mga maninira sila ng mga ibang tao, nako, umalis na kayo sa community niya. Maniwala kayo, hindi kayo lalago sa community ganyan. Okay? Doon kayo sa community na kung saan walang paninira, tinuturo yung dapat gawin nyo at diretsahan, no? Hindi yung bine-baby. Gusto nyo iba kasi dito, bine-baby. Pag nakapagsalita ka ng ganun, ay, grabe naman si Sir magsalita. Grabe naman si Coach Sir. Grabe naman si Coach Jimro magsalita. Grabe naman si Coach MJ magsalita. 'Di ba? Pero hindi nyo alam, pag challenge nyo yung sarili nyo, natatanggapin nyo yung mga sinasabi namin, maniwala po kayo, matututo ka. Matututo ka rito. Okay? The right mindset, long-term success. Kapag tama ang mindset mo, long-term, magiging successful ka. Trading requires discipline, patience, and emotional control. A winning mindset helps you stay consistent, overcome fear and greed, and handle setback like a pro. Okay? So dito po kasi sa trading, kailangan meron kang disiplina, meron kang pasensya, at control mo yung emotion mo. Kapag umiral yung meron kasi tayong mga trading rule, 'di ba? Golden rules na tinatawag.
Kailangan protect your capital, control your emotion, huwag kang maging greedy, huwag kang mag-overtrade, no? Maglagay ka ng ano, mag-set ka ng goal. Ngayong araw na to, magkano yung gusto mong kitain? No? Naalala ko noon si Coach MJ, nung nagsisimula, alam niyo po, nagpo-post siya doon, $2, $3, yun yung earning niya. At araw-araw niya yung ginagawa. Pinopost niya yun, $3, pinakamataas niya nga, $10, popost niya yung araw-araw. Tapos, ayun lang. Pag pinost niya yun, earning ko today, $2, $3, bukas na uli, kinabukasan na uli. Yun yung goal niya. Kita nyo ngayon, ang laki na kinikita niya ngayon. 'Di ba? So, ganyan lang po. Dapat mag-set ka ng goal, hindi yung nakita mo lang na, ay, ang laki nakita ni Coach Jimro, ang laki nung, ano nila, kailangan, hindi ganon. Dapat isipin mo muna, magsimula ka muna sa mababa. Magkano ba yung goal mo? Maglagay ka ng goal. Ay, yung mahirap eh, wala kang goal eh. Mag-set ka ng goal. Magkano kitain mo? $10? Kung gusto mo kumita ng $10, ito, 'di ba? Ito lang, pag kumita ka na, tapos na, bukas naman. O $10 uli, kumita ka. Bukas naman, kinabukasan, kumita kang $20. O bukas naman, hanggang lumaki. Ganun po. No? Wag po kayong maano sa iba kasi yung iba, kaya sila kumikita agad ng gano'n kasi inaaral talaga nila. Ikaw naman, hindi mo namang inaaral gano'n eh. 'Di ba? Tapos ang lalaki pa ng lot size mo. 'Di ba? So dapat matutunan po natin 'yan. Okay, the right community support and guidance. Ito yung kagandahan pag may community ka. Hindi pwede yung sasabihin mo, nako, ay, meron sa akin nag-message na, no? Ay, ayoko ng ganyan, yung may community, ganito, ganyan. Sabi ko, sir, hindi ka na para dito. Hindi ko na siya in-entertain. Ayaw mo pala ng community, pero gusto mong matuto. No? Di mag-aral ka na lang sa YouTube University kung matuto ka. Di ba? Hindi, ibig sabihin, ganun tayo. Dahil, ako ganun eh. Kasi gusto ko, yung estudyanteng papasok dito, willing matuto. Eh kung mas marunong pa sa akin, eh diyan ka na lang. 'Di ba? Ganon tayo. Kaya nga, minsan, nami-misinterpret tayo kasi diretsahan talaga tayo. Pag sinasabi ko sa gusto mo matuto, mag-aral ka. Kung ayaw mo, diwag. 'Di ba? Hindi ka namin pipilitin dito. Hindi mo naman kami binabayaran dito para magturo. Ito ba, binayaran nyo ba ako dito? Nagbayad ba kayo dito? Hindi. Ano ibig ko sabihin? Hindi po tayo nanunumbat na. Ano ibig sabihin lang, nandito kami, i-guide namin kayo, tuturuan namin kayo. Pero kung mas magaling pa kayo sa amin, di gumawa kayo ng sarili nyong webinar. Di ba? So, yun lang po yun. So, kailangan lang po dito is matuto. Ito yung kagandahan pag may community ka kasi may support and guidance. May mag-guide sa iyo, may mahingan ka ng payo, 'di ba? Kung ano yung mga dapat gawin mo. Kaso siyempre, hindi pare-parehong tao, may madaling makausap, may madaling matuto, merong hindi. Pero siyempre, ganun talaga. Kaya ako pag nagme-mentor, lagi kong hindi ko sila minamalit, kundi gusto kong ipaintindi sa kanila, nandito ka sa business na to, dapat matutunan mo 'yan. No, meron kasi babasahin na, hindi naman binabasa, tatanong pa sa'yo. May mga gano'n, di ba? Nandoon na. Di ba? Nag-message ka, nandoon na. Hindi babasahin, sir, ano to? Ba't may ganito? Nandoon na nga, nakalagay. Di ba? So may mga gano'n. So dapat, lagi natin titingnan lagi yan. Okay? So willing to pay the price. You must be willing to do what others want to do. Achieve what others won't achieve. Ibig sabihin, gawin mo, kung gusto mo maging successful sa buhay, gawin mo yung hindi nila ginagawa. Kung gusto mo magpalaki ng katawan, mag-gym ka. 'Di ba? Yung iba hindi nag-gym, hindi lalaki katawan mo pag di ka nag-gym. Gusto mo maging healthy, mag-gym ka, mag-zumba ka, 'di ba? Magiging healthy ka. Hindi ginagawa ng lahat 'yan. Ikaw lang yung gumagawa niya. Kaya ngayon, ang ganda ng katawan mo, healthy ka kasi nga nag-e-exercise ka. 'Di ba? Ganun din. Ano yung hindi ginagawa ng iba? Yung hindi ginagawa ng iba yung mag-aral. Di mag-aral ka, aralin mo. Ano yung hindi ginagawa ng iba? Ayaw nilang subukan. Di subukan mo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kung ano yung hindi nila gagawin, gawin mo, magiging successful ka. Kaya po ako naging successful dito at yung iba kasi maraming yung mga hindi nyo ginagawa, ginagawa namin. At yung yung nakikita namin, hindi nyo nakikita. Okay? Pero kung makikita nyo yung nakikita namin at ginagawa nyo, yung hindi namin ginagawa ay gagawin nyo. No? In a positive baka, nga sir, inaaral mo, hindi naman kami nag-aaral, hindi mo yung ginagawa eh. Pag ganyan yung ginagawa mo, hindi ka rin matututo. Okay? Ibig sabihin namin, gawin mo, kunyari, nag-aaral kami, doblehin mo yun. Di ba? Para mas matuto ka pa. Ganon. Okay? Willing to pay the price means being prepared to make the necessary sacrifices and endure the challenges, risks, and costs required to achieve a goal or success.
Kung gusto mo maging successful, sabi ko nga, success is start when you decide to begin. Magdesisyon ka agad. Hindi mo kailangan kukonsultahin ko muna yung asawa ko, kukonsultahin ko muna yung nanay ko, kung sino-sino yung kukonsultahin mo. Hindi, magdesisyon ka sa sarili mo. Ilang taong ka na, ang tanda mo na, papaalam ka pa. Alam mo naman yung dapat mong gawin eh. 'Di ba? Ako po, hindi ko rin respect yung asawa ko. Pagdating sa ganito, alam niya na ako magdidesisyon doon. Kasi alam ko yun, hindi mo naman niya alam yun eh. 'Di ba? Hindi naman niya alam yung aaralin ko. 'Di ba? Pag kumita ako, makikinabang din siya. O 'di ba? Ganun lang naman. Tapos pag nagdesisyon, sabi, ay naku, wag ka diyan, ganito. O, di wala ka na. O sasabihin sa'yo ng kaibigan o kapitbahay mo, naku, wag ka na diyan. Ganito lang. Dito ka na lang mag-invest sa akin. 'Di ba? Nag-invest ka sa kanya, ano nangyari? Wala. Oh. Eh dito, pag inaral mo, walang mangi-scam sa iyo. Bakit? Eh, ikaw yung magte-trade eh. Tuturuan ka lang namin, i-guide ka namin, hindi naman namin kukunin yung pera mo eh. 'Di ba? Yes, ayun yung ano. Oh, sabi dito, yes po, tama po ha. Naka-join na ako na nang sinabi ko. Okay, yun. Ganun, no? Kaya nga makikita po natin dito na kailangan may sakripisyo. Okay? Kung gusto mong matuto, mag-sacrifice ka ng oras. Kailangan mag-time management. Kung gusto mo matuto, kung pag-uwi mo ng trabaho, gumagala ka pa, saan ka pa dumadaan, umuwi ka na kagad ng bahay, magpahinga ka, mag-aral ka. Ang dami nga nasasayang na oras sa iyo eh. Sasabihin mo, sir, wala akong time eh. Ang trabaho ko, ganito. Ako, 12 hours trabaho ko. Bakit may time naman ako? Ba't yung iba, ganun din? Anong ginagawa nila? Kasi lahat nung dati, madalas ako manood ng Netflix. Hindi na ako nanonood. Inalis ko na yan. Bakit inalis ko? Pinalitan ko para mag-aral ako. Imbis na manood ako, mag-aral ako. Ikaw, uuwi ka ng bahay. Pag uwi mo, manonood ka. Ilang oras yon? Kung hindi ka naman uuwi ng bahay, maglalakwatsa ka pa. Ilang oras yon? Di ba? Break time mo, imbis na nag-aral ka, tapos nagte-trade ka, anong ginagawa mo? Browse ka sa Facebook, like ka ng like, hindi ka naman kumikita. Ilang oras na, pagtingin mo, 2 hours na. Biriin mo yon, bilangin mo yung nasasayang na oras mo. Tapos sasabihin mo, wala kang time, pagod ka. Hindi ako naniniwala. Kahit pagod nga kayo, nakikipagchismisan pa kayo pagdating ng oras na ano, imbes na ipapahinga mo na eh. Di ba? Di ba? Sino yung nakaka-relate diyan? Yan, tama yon. Time is gold. Di ba? So financial commitment, kailangan makita natin dito, it also refers to the money you might need to invest in tools, education, and capital. So lagi natin tandaan, wala pong negosyo na walang kapital. So iisipin mo lang lagi, ako hindi ko nagiging problema kapital. Baka isipin naman, sir, kasi may pera ka. Hindi po. Hindi lahat ng oras may pera po ako nung nagsisimula ako ng negosyo. Malakas lang yung loob ko, taka risk taker ako. At ang lagi ko lang kasing iniisip, aaralin ko, kikita ako. Nung hindi ko nga inaaral negosyo ko, malakas yung loob ko magnegosyo, magawang paraan eh. Kahit nalulugi ako eh. Pero bakit nagpatuloy ako? Kasi kung hindi ako nagpatuloy, no? Kung huminto agad ako dahil na-scam ako, dahil ganito nangyari sa buhay ko, may nanloko sa akin, yung pera ko, malaking pera na wala sa akin, milyon, hindi na ako, ayoko na. 'Di ba? Kung huminto po ako, no? Wala ako sigurong mango farm, wala akong apartment, wala akong gasoline station, wala akong bahay, wala akong lupa, no? Wala akong mga properties. Pero dahil nagpatuloy ako, no, kahit marami akong pinagdaanan sa buhay ko ng mga failure, nag-fail ako maraming beses. Pero dahil nagpatuloy ako, yung mga failure na yan, tinungtungan ko lang. Kung sumuko ako, no, hanggang ngayon, hanggang bukas magiging OFW pa rin ako. Pero dahil hindi ako sumuko, praise God, salamat sa Diyos. No? By next month, October, no, nasa Pilipinas na ako. Magba-vlog ako niyan, magko-content ako niyan na OFW dahil sa forex trading umuwi. Ba? Yan po yung gusto kong ipaalam sa mga OFW na matutunan nyo lang to. Hindi lang ako, marami na po ang susunod sa akin. Aralin nyo lang. Naririto po kami, i-guide namin kayo. Magdesisyon ka lang, mag-enroll ka agad. Huwag ka na mag-isip pa kung ano-ano na baka hindi ako kumita. Mag-enroll ka lang. Bigyan mo lang yung sarili mo dito ng 3 months. Yan lang sasabihin. Bigyan mo lang yung sarili mo ng 3 months. Pero yung 3 months na yun, aaralin mo ha. Hindi yung wala kang gagawin. Di ba? Binigyan mo nga sarili mo ng 3 months. Hindi mo, wala ka namang ginawa rin. Di ba? Tapos nag-e-expect ka, nakikita ka. Malabo po yan. Kaya dyan sa mga naka-enroll, bigyan nyo sarili nyo ng 3 months. Huwag kayong susuko.
Kung nasunugan ka, congratulations sa'yo, trader ka na. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang bibitaw. Ayan, tandaan mo, huwag kang bibitaw. Pag hindi ka bumitaw, pakinggan mo lang ako dahil naranasan na namin yan, kikita ka. Okay? Being willing to pay the price means fully embracing the journey towards your goal. So, knowing the success doesn't come easily and that sacrifices are necessary for growth and achievements. Hindi madali. Mahirap maabot yung pangarap, pero walang mahirap sa taong may pangarap. Okay? Dahil pag may pangarap ka at gusto mo yung isang bagay, no, tulad ako, pangarap ko na matuto sa trading, binigay sa akin, pangarap ko na mag-opt for good, na nangyari na ngayon, pangarap ko na magkaroon ng ganitong bahay, magkaroon ng farm, magkaroon ng sasakyan, dalawa po yung sasakyan ko, isang pick-up, no, yung Nissan Pro, 4x4 yan, high-end, no, tapos yung Nissan Almera. Then ayun, yung mga na-achieve ko. Pangarap ko lang po dati yan. Akala ko hindi ko na matutupad. Pero dahil sa pagtiyatiyaga ko, kahit na anong pinagdaanan ko, bago ko po yan naabot, mga kapatid, mga kasama rito, hindi po ganyan kadali. Ang dami ko po pinagdaanan kung malalaman nyo lang. Pero hindi ako sumuko. Kaya nga lagi ko sinasabi, winners never quit and quitters never win. Yan po yung sasabihin natin. Okay? So talaga, help us cause. Kaya mo, nandito po kami para tulungan kayo. Wag lang kayong aalis sa GC, wag lang kayong bibitaw. Nandito po kami para tulungan kayo. Kaso siyempre, tulungan nyo rin sarili nyo. 'Di ba? Tulungan nyo rin sarili nyo. Kasi yung pinagdadaanan nyo ngayon, pinagdaanan din namin yan para bago kami kumita ng malaki rito. What are you doing? Ito pakikita ko sa inyo, 11 years old, tama ba? 11 years old, anak ni Coach Nurse, na kung saan tinuruan niya mag-trade. Babata pa lang, What are nagte-trade. you doing? Trading. Yeah, wow. Trading. So, what did you learn from tonight's trade? You're putting ASL or TP? What's your strategy? I Let's always go. be cautious. I always put TPs and SLs after I make a move. So, what do you think your position? Going to buy or you're going to sell? Buy. You're going to buy. Very good. That's true. So, guys, 11 years old, learn how to trade. Smile. So, yan po, no, 11 years old. Baka naman sabihin ng iba, sir, siyempre bata pa yan eh. 'Di ba? Baka sabihin niyo naman kasi bata pa. 'Di ba? Kaya, andali lang ha. Andiyan na pala Sir David. Yan, Sir David, malapit na. Yan, bata pa kasi yan eh. Ito, 67 years old. 67 years old na kumikita ng $100 to $200 a day. Baka ngayon $100 to $500 a day na kinikita niya. Okay? Wala dito yung bata. Bata, matanda, may ngipin o wala, PWD, student, ka dito, pwede ka rito. Okay? Pwede ka. Basta willing ka lang matuto. Yun lang yun. Ang unang-una lang dito requirements, willing kang matuto. Okay? Kaya nga dito, dapat mag-invest ka muna sa education. Kasi meron dito, nagte-trade, hindi nag-invest sa education, wala rin nangyari. Meron, kwento ko lang sandali, yung may estudyante ako, nag-demo account siya, tinuruan ko, nag-demo account, sabi niya, Coach, mag-live trading na ako. Sabi ko, mag-enroll ka muna bago ka mag-live trading. Hindi na, Coach, kasi inaaral ko naman na to. Tinuruan mo naman ako, ganito, ganyan. O sige ka ako, ikaw bala, pera mo yan. Di ba? Tapos, wala pang isang araw, di pa natatapos yung araw, nag-message sa akin, naubos yung $1,000 niya, na-liquidate. O ano nangyari? Ano nangyari? O, yun yung sinasabi ko. Nang hinayang ka sa pang-enroll mo, no? Nang hinayang ka sa halagang $200, nang hinayang ka sa halagang $159 ang naging kapalit, mas malaki yung nawala sa iyo. Yan po yung sinasabi natin. Kaya mapakahalaga yung learning. Huwag kang manghinayang dyan. Kasi pag nanghinayang ka dyan, mas malaki yung pwedeng mawala sa iyo. Pero pag sinubukan mong aralin, di ba, nag-enroll ka, inaral mo, may mga cheat codes tool, ginamit mo, yung $1,000 mo, pwede kang kumita dyan. Okay? Ano lang, Coach Ray, naka-unmute ka ata. Ikaw lang kasi yung naka-share. Under kayo sa Naka-co-host. amin, makikita na under kayo kay Coach Nars. Pero ang hit Hindi pala, sorry. Hindi pala ikaw, Coach Ray. Sorry. Linta pala. Ba't nag-ano yun? Naka-ano naman ako.
Sorry, Coach Ray, ah. Yan, mute all naman eh. Yan, sorry, Coach Ray, patawad. Mali ako. Hindi ko kasi nakita kanina. Yan, okay? So ito yung mga kinita po ng mga ito po yung kinita ng mga ah, na nagte-trade dito. Yan, kumita po. Yan yung yun pala yung kinita ni Coach Eman, no? So, sandali ah. Yan, ito yung kinita. $500, $500. Okay, DJ 30. So, ito, patapos na tayo. Own it, take 100% responsibility. The solution is within you. You are the CEO of this business. Okay? Ibig sabihin, ikaw yung CEO dito sa negosyo mo. Nandito lang kami, i-guide ka namin. Pero ikaw pa rin yung may control. Ikaw yung may responsibility. Ano kung ibig sabihin? Kilala nyo to si John Wood? Si John Wood po, isang magaling na player yan nung araw. No? Pero naging coach siya. Siya yung coach na kahit natatalo yung team niya, kahit nagkakamali, hindi niya sinisisi. Inaako niya yung responsibilidad. 100% responsibility. Inaako niya. No? Ano sabi niya? Kapag natalo, nagkamali yung team niya, sabi niya, ako yung may pagkakamali. Ako yung mali. Hindi niya sinisi, ay kasi ganito, mali yung ginawa niya, ganyan. Ganyan po, no? Marami pong ganyan. Na-experience ako ng ganyan. No? In-invites ka, nagdesisyon ka na mag-join, tapos nawala yung company, tapos babalikan mo, sasabihin mo, scammer ka. In-invites mo ko dyan. Ganito yung nangyari. Di ba? Yung kagad eh. Samantalang ikaw yung nagdesisyon. Di ba? Yun yung mahilig sa atin. Alam niyo po, di ba sa Bible may ganyan eh. Si Eva at Adan. Di ba sabi ng Panginoon, huwag mong kainin yung bunga ng punong ito. Dahil pag kinain mo to, mamamatay ka. Physically, hindi naman sila namatay, but spiritually. Anong punto ko doon? Nung, nung kinain nila yung bunga na yon, lumapit ang Panginoon, nagtatago sila. Nung hinahanap sila. Ngayon, yung sinabi nila, bakit? Sabi ng Panginoon, kinain nyo ba yung bunga na pinagbabawal ko? Ano sabi ni Adan? Ito po kasing babaeng binigay mo sa akin. Inalok ako, pinakain ako. No? Si Eva, ano sinabi? Ito kasing yung demonyo, yung ahas. Sinabi sa akin ganito. 'Di ba? Hindi kaagad sila nung patawad po Panginoon, nagkamali kami kasi ganito. Hindi. Nagturuan. So ganyan tayo. 'Di ba? Tinuruan ka ng tama dito para mag-trade ka. Sinabi namin sa iyo, ito yung golden rules. Ito yung trading rules, no? Ito yung dapat mong gawin. Hindi mo sinunod, nasunugan ka, nag-message ka sa akin, galit na galit ka. Coach, hindi tama yung mga tinuro mo, ganito, nasunugan ako. Galit. Sino ba yung nag-trade? Ako ba? Di ba ikaw? Tinuro namin sa inyo yung dapat mong gawin eh. Tapos nung nagkamali ka, isisisi mo. Yan po, yung mga, dapat alisin nyo yan. Take your own responsibility. Maging accountable ka sa ginagawa mo. Pag ikaw nagdesisyon, ikaw gumawa, akuin mo yan. 100%, huwag kang magtuturo. Ganyan po. Dapat ang dapat naging ugali natin. 'Di ba? Yung hindi ka maninisi kasi pag ginawa mo yan, mas matututo ka sa buhay mo. Okay? Taking 100% responsibility in forex trading is crucial because it shifts the focus from the external blame to internal control. Kasi once na ikaw ay mahilig manisi, tandaan mo to. Tandaan mo to. Yung galit nasa iyo, yung bitterness nasa iyo, kaya emotional ka, kahit anong gawin mong trade, hindi ka mananalo. Bakit? Naiinis ka eh. 'Di ba? Naiinis ka, sinisisi mo 'yung sarili mo, sinisisi mo 'yung ibang tao, 'di ba, sa nangyayari sa iyo, pero hindi mo inisip na dapat mo pang matutunan kasi lahat 'yan may purpose kung bakit nangyayari sa buhay 'yan. No, hindi pwedeng wala. Owning your own action and decision allows you to learn from your mistake. Hindi mo naisip na kung saan diyan sa pagkakamali na yan, kung hindi ka susuko at magre-reflect ka sa sarili mo, saan ba ako nagkamali, bakit ako nasunugan? Ay, naging emotional ako. Ay, mali yung basa ko ng ay, ganito, naging hindi ako pasensyoso. 'Di ba? Nag-overtrade ako. Dapat ganon. Ay, ito yung mapagkakamali ko. Subok ka uli. Pero aalisin mo na yung mga mistake na yun. Kapag ginawa mo yun, kikita ka rito. Pero kung ikaw yung tao na
sarili mo lagi mo nang bine-blame, hindi ka magiging successful dito. Blaming externally factors can lead to frustration and emotional trading, which are detrimental in the forex market. So yan po yung nagiging emotion tayo. Emotional. Pag naging emotional ka, yan yung magiging cause mo kung bakit maraming nalulugi at natatalo. Kasi bakit? Imbis na yung forex business nagiging gambling, no, nagiging sugal. Kasi bakit nagkakaroon sila ng revenge trading kung tawagin. Yan. Kaya dapat dito 100% responsibility akuin mo. Ito yung mahalaga. Profitable traders use tools. Lahat ng lahat ng sa atin, no? Hindi ka kikita kung ikaw ay mekaniko, hindi ka kikita nang wala kang tools, 'di ba? Kailangan may tools ka. Hindi ako magpapagawa sa iyo ng sasakyan kung sa akin ka pahihiram ng tools. Kaya ako magpapagawa sa iyo dahil alam ko magagawa mo 'yan. Pero kung ikaw yung mekaniko na gagawa ka sa sasakyan ko tapos wala kang dala na kahit anuman, tingin mo kikita ka? Mahalaga yan kahit electrician. Hindi kita pwedeng kunin na electrician na kung saan kahit plies o screwdriver sa akin ka pa manghihiram. Hindi kita babayaran dyan. Paano ka kikita? So, kailangan mo ng tools. Dito sa trading, kailangan mo ng tools. Okay? Kaya ka nag-enroll, kaya ka nagbabayad ng tuition fee mo, kasi kailangan mo ng learning. Kailangan mo ng tools, kailangan mo ng cheat codes, kailangan mong matutunan. Kung wala yan, hindi ka matututo. Kaya napakalaga. Precision and speed. In a fast-moving market, traders who leverage AI and smart tools gain significant edge over those who rely solely on manual strategies. Mahalaga po na maintindihan na. Tulad nito, ito yung pattern scanner. Biriin mo, kikita ka rito nang hindi na ikaw yung nag-a-analyze. Si AI na. Ito yung pattern scanner. Yan, bot pattern. Ito kokopyahin mo lang, ito yung linagay, entry. Ikakopy mo naman, kunin mo yung cellphone mo, i-type mo yan. Tapos maglagay ka ng TP, tapos stop loss. Then antayin mo lang, kahit may ginagawa ka, pagkatapos mo, makikita mo kasi kusayang hihinto 'Di ba? Pag dito sa stop loss, pag bumaliktad yung market, pumunta diyan, hindi ka malulugi. Bakit? Magi-stop loss siya. Yan po yung kagandahan kapag may tools ka. Okay? So makikita natin yan. Hindi na ikaw mag-a-analyze nito. Kasi si AI na ang gagawa niyan. Wow, guys. Ito, si Abdallah, live trading. No, ngayon, tapos na ata, 9:30. 9:30 tapos na nga to. Live trading to. No? Gagayahin mo lang. Sasabihin ni Abdallah, kung kailan ka magbabay, kung kailan ka magsisell. Ito lang yung gagamitin mong cheat codes tool. Kita ka na yan, no? 477. Ako po kumita dito $500. $100 to $500 pwede kang kumita. Kasi daily siya from Monday to Friday. DJ30 or US30. Yung tinetrade niya. Parehas lang yan, DJ o US30. Stock market po ng Amerika yan. Si Abdallah, sasabayan mo lang. Doon sa live trading natin, mamaya pakikita yung RPM natin. No? Kung hindi kayo alis, magtiyaga lang kayo. Ganyan po talaga sa training. Okay, pagkatapos ito, ialis lang natin yung recording, tapos ire-record ulit natin yung susunod. Yung part 2 na sa mga magtiyaga. Kasi yung iba, nagre-request. Okay? Kaya pagtapos ito, yung training na sa live para makita nyo. I learned. Ito, pakikita ko sa inyo, si Ma'am Marichu, from zero knowledge to 5-digit income. Tingnan nyo pakinggan nyo yung sinasabi niya. I earned. My capital is only $71, and after 3 weeks, I earned $90,000. Hi, I'm Marichu Marikit from Cebu City. I studied a lot, all the videos, and I have no knowledge about trading. My capital is only $71, and after 3 weeks, I earned $90,000. It helped for their paying their tuition fee. Maka-earn ka lang talaga. For the financial support of my students who are in college today. I learned, so I apply it, so I earn money. I'm a mother of 5 children, and I really enjoy a lot of knowledge which can I use for the future. I really appreciate for the initiative of Coach
NARS. It is really highly recommended. It is for fun. In our family, we really experienced waiting for Abdallah to come up during live trading, and we are really happy. So yan no, nakita po natin. Yan po si Ma'am, ayan si Ma'am Marichu. Na kung saan, yan po yung kanyang kinita. No, $71, imagine. After 3 weeks ba o 2 weeks, kumita siya na 90,000 pesos. $2,200. So totoo po yan, di ba? Nagamit niya sa pang-tuition ng anak niya. Kaya ikaw dyan sa nakikinig dito, no, na kung saan makikinig ka doon sa mga taong nagsasabi sa iyo na wag ka dyan, ganito dyan. Tapos, pag-uutang ka nga sa kanila, hindi ka nga nila mapautang pambayad ng Meralco o sa ano man kailangan mo, 'di ba? Tapos makikinig ka sa kanila. Samantalang pag kumita ka rito, sarili mo 'yan, 'di ba? So yan po no, yung sabi nga dito, failure is the first step to success. Never stop trying because of fear. Okay? Failure ang unang hakbang para maging successful ka. Huwag kang hihinto, no, dahil lang sa takot. No, dahil sa takot, i-overcome mo 'yan. Alisin mo yung takot kasi hangga't nasa iyo yung takot na 'yan, hindi ka aasenso. Hangga't nasa iyo yung takot na 'yan, hindi ka kikita. Hangga't nasa iyo yung takot na 'yan, maniwala po kayo, habang buhay kayo magiging empleyado at magiging OFW. Gusto nyo ba 'yon? Sa bagay, 60 magre-retire ka na. Pag after no 60 hindi ka na pwede magtrabaho, ano yung gagawin mo? 'Di ba? Aantayin mo pa ba 'yan? Na uuwi ka na lang na hindi mo wala ka pa rin ipon hanggang ngayon? Kaya ngayon pa lang, kapwa ko OFW, simulan mo na. Dahil ako na-experience ko na po. Ngayon, for good na ako. Okay? So yan, magiging testimony ko yan. Makikita nyo na kung saan dating OFW nangarap mag-abroad, ngayon po nangarap ng mag-for good at nangyari na po sa buhay ko. Okay? He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. Kung hindi ka magiging matapang, kung duwag ka, hindi ka para sa forex. Kung duwag ka, hindi ka aasenso kahit ano yung negosyo pasukin mo. Kung problema mo laging kapital, maniwala ka, hindi ka rin aasenso. Problema mo kapital, tapos pag nag-birthday ka kahit wala kang pera, pinangungutang mo. 'Di ba? Yung cellphone na hindi mo naman kailangan, pwede na mamumurahin, mamahalin, di baling hulugan, 'di ba? Yan po yung ginagawa mo. Home credit, nagbabayad ka. Kung ninegosyo mo yan, baka kumita pa. Pero dahil takot ka, dahil iniisip mo, baka malugi, o bibili ko na lang ng cellphone. Hindi mo alam, mas nalugi ka ron. Hindi nga kumita yun At least, kung ninegosyo mo yan, nalugi, may experience ka. Yung experience na yan, hindi mababayaran ng kahit ganong halaga. Okay? So, winning psychology, the mindset of highly successful traders. Dapat, kung gusto natin maging successful, no, dapat yung mindset baguhin mo. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, baguhin mo muna ang isip mo. Baguhin mo muna yung mindset mo. Ngayon, kung hindi yan mababago, ito sasabihin ko sa iyo, tapatan tayo. Sasabihin ko na sa iyo, hindi ka aasenso at kailanman hindi ka magiging successful. Kasi bakit? Andyan pa rin yung takot mo. Alisin mo yan. Okay? So yan, pwede bang magpa-assist sa'yo, magpa-enroll? Tanong niyo po kung sino po yung nag-invite po sa inyo. No? I-message niyo po sila. Okay? Baka hindi naman kasi ko yung nag-invite po sa inyo. Okay? I-message niyo po yung nag-invite sa inyo para sila po yung mag-assist sa pag-enroll nyo. Okay? Para masama na kayo doon sa mga trainings natin. Nang mapanood ko kayo, Coach Jim, nakita ko ang pagiging sitwasyon namin. Mag-ina, pag-for good ko. Yes, okay, tama. OFW for 20 years, gusto na namin umuwi ng Pinas. Kung gusto nyo pong umuwi ng Pinas, gawin nyo po yung sinabi ko, hindi kayo mabibigo. Bakit? Kasi ginawa ko na po. Nangyari na po sa akin. Kaya sabi ko nga, kung nakita nyo sa akin, magagawa nyo sa sarili nyo. Kasi wala naman sikreto sa ginawa ko Ano yung ginawa ko? Hindi lang ako natakot. Sumubok lang din ako. Pero nangyari. Kaya gawin nyo, kagaya na ginawa ko, sumubok lang ako, gumawa ako ng paraan para maka-join sa community, makapag-trade, pero ito na po ako, magpo-for good na ako. Yes, di po ako susuko. Dami kong sinalihan ng mga online business, sobrang kain ng oras bilang OFW din, 10 to 12 hours working. Yes,
Huwag kayong susuko. Ayan ang tama. Ayan ang tamang mindset. Yung mindset na yan, si Ma'am to, Ma'am Mary Chris, yung mindset mo na yan, maniwala ka sa akin. Hindi na ako magugulat sa araw. No? For good ka na. At isa ka na sa mga kumikita rito. Yung mga ganyang mindset, yung magaganda. Diba? Yes, coach, di ako bibitaw. Yes, wag kang bibitaw. Wag kang bibitaw. Diba? Wag kang bibitaw. Ayan. Relate po. Nice real talk. Yes, ganyan po na. Real talk talaga tayo rito. Kaya nga sabi ko, ihandaan nyo yung sarili nyo. Kung masaktan kayo, wala akong pakialam dyan. Diba? Basta ako, yung experience ko at yung nararamdaman ko, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ramdam nyo. Kasi ayun yung na-experience ko talaga. Alam niyo po, kaya nyo nararamdaman niya kasi yan yung totoo. Kung nararamdaman mo yan, na minsan sasabihin, tumataas yung balahibo ko, coach. Kasi nga, galing sa akin talaga yun. My own experience. Kaya nararamdaman nyo. Yes po, tama po ha. Naka-join na ako ng sinabi ko. Very well said, coach. Coach, third time na po ako nasunugan. Kaya naman, andito pa din ako. Turuan nyo po ako. Hindi ko lang alam kung sino yung coach nyo, pero yon, may kanya-kanya kasi tayong coach, no? May mga kanya-kanya tayong team. Under tayo ng Pinoy Traders Community. Ito pangkalahatan to sa kabayan, 'di ba? Pinoy Traders Community. Ako may team ako, may team din sila Coach MJ, sila Coach Mars, sila Coach JL. Yan, may team din po sila. Kaya meron din silang ginagawang program. So, message lang kayo sa kanila. Matutulungan po nila kayo. Birds with the same feather flock together. Yes. Gawa tayo ng group. Yes, gawa po kayo ng group, walang problema. No? Pero doon lang sa group nyo ha, huwag kayong makikiano sa ibang group. Pero meron naman pag kunyari sa Dubai, no, meron akong team sa Dubai na pinagawa ko na ng community. So sa team nang namin 'yon. So soon, siyempre pag pumunta na kami sa Dubai, baka lahat ng sa kabayan o Pinoy Traders Community pagsasama-samahin natin. So ganun lang. Here po, in Dubai, baka may group dito para makapag-guide step by step. Meron po, pero ibang sa ano namin, sa team lang namin yon. Coach, papaano sumama sa group mo? Ay hindi ko pwedeng sabihin yan kasi baka may nag-invite po sa inyo, ay doon po kayo. Iba po kasi yung group. Ay hindi man iba yung group, isa lang community natin. Kaso may kanya-kanyang coaches at may kanya-kanyang leader. Okay? Kung sa kanila kayo nagtanong, so sila po yung mag-guide po sa inyo. True, never give up. Yes, never give up. Same here, coach. Di pa po kumikita, this is my only option para makapag-for good. Yes, kung di ka pa kumikita, kailangan mo na subukan. Yan, congratulations po, coach. Sunod kami mag-for good. Yes, susunod na po kayo. Ma'am Cheryl, yan, leader ko pala yan, si Ma'am Cheryl. Susunod ka na, Ma'am Cheryl. Kaya sundin mo lang yung sinasabi ko, mangyayari sa buhay mo yan. Maniwala lang kayo. No, ay mahalaga, maniwala ka. Yung susunod natin trainings, no? Yung maniwala ka, yung believe, yan. Susunod natin yan. Maniwala ka lang. Watching from Sibugay. Wala po yan. Tama, may guilty here. Congrats po, coach. Sana for good na. Makaka-for good na po kayo. Huwag kayong mag-alala. Basta gawin nyo lang yung sinasabi namin. Coach Jimro, sa Jubel po ako. Kita-kits po tayo. Pwede, kaso lang, di ko lang alam. Hanggang October na lang ako. Kung may time kayo, tama yun. Kung baka September 24, 23, baka wala na akong pasok niyan. Message lang kayo kung gusto makapag-meet up sa mga taga-Saudi. I-meet up ko kayo. No? Para na sa ganun. Yung mga naka-enroll yung mga naka-enroll. Mga naka-enroll. Sir, pwede mag-record. Hindi po, may record po kami pinapasa. Hindi po namin inaalaw na kayo mag-record. Clear, Manoy. Oy, Bicolano to. Nakikita po. Yan, clear. Okay na. Wala nang tanong? Yes, coach. Salamat po. Thank you, coach. Yan. Okay. O, kung meron pa kayong oras, mag-stay lang kayo dyan. At ito, ine-next na natin. Wala na kayong mga tanong. Binasa ko lang yung magaganda nyo, mga katanungan. Ngayon ay magla-live trading na tayo. Yan itong live trading na to, free pa yan, di ba? Hindi naman kayo lahat naka-enroll, pero pakikita namin sa inyo kung paano. Kasi yung iba, hindi naman totoo yan. Baka nga, hindi naman kayo nagte-trade, ganon, di ba? Maraming ganyan eh. So ngayon, pakikita natin kung paano natin ginagamit yung cheat codes. So, kung hindi po, pag may oras pa kayo, dyan lang kayo. So, Coach David, nasan ka? Coach David, nandiyan ka na ba?
Ito, nakataas pala ng kamay. Ito pala. Yun. Yan, i-co-host kita, coach. Confirm. Dalawa to, yung isa rin. Yan, sige parehas kong i-co-host. Yan, okay. At ipipin kita. Yan, pin. Then, yung sarili ko, nawala. Yan. Magpipin din ako. Add pin. Yan, okay. Sige, Coach. Coach David. Are you there? Ma'am May, nandiyan ka ba, Ma'am May? Si Ma'am May, nandyan ba? Sandali ikakat ko muna tong Hanapin recording natin. natin.